Kuya commentator, hindi po ba kayo na-inform? At hindi ba siya na-inform? Kasi nabanggit na po lahat sa akin. Yun pong sabihin ng pinakamahalaga ay nakalimutan. Na ako po ang pinakapoging pari sa lahat ng pari sa malaking lupa. Alala ko tuloy kanina po bago magsimula. Sabi ko sa Father Aaron, Father, sumasama ang tiyan ko, paano kaya yun? May sabi ng banat ng Father Aaron, Father, okay lang sumama ang tiyan. Huwag lang ang mukha mo ang sasama. Sabi ko, tama. Anyway, babatiin ko po kayo isang pagpalang umaga po sa inyo lahat. Good morning! Pero aminin ko po sa inyo, hindi po ganun kagut ang morning ko. Kasi when insomnia attacks, it breaks my heart, it brings headache. Mula po ng unang simbang gabi, ako po ay laging kulang sa tulog kasi ako po ay madalas na nagkakaroon ng insomnia. Isipin nyo, mula first day ng simbang gabi, almost 1 hour, 2 hour, yun na lang po, pinakamahaba ang 2 oras. Hindi po talaga ganun kaganda ang araw. Pero kapag Kristiyano ka, kapag nag-iinod ka sa Diyos, abay walang anumang bagay ang maaaring hubad lang sa paglilingkod mo. Abay lalo na nung makita ko kayo, ang araw ko po ay lalong lumanda. Kasi nakikita ko ay lahat magaganda. Yun lamang po mag-iipin na maganda, pero hindi, pangit. Abay mahina ulit. Ang lahat ng nakikita ko ay lahat magaganda. Huwag na lang magtanggal ng face mask yung iba. Maganda na kayo ng ganyan talaga. Makinig po kayo lahat. Hindi ko po ito alam, pero ito po yung madalas na narinig ko. Sabi po nila, ang panahon raw ng Kapaskuhan ay panahon ng punong-puno ng plastika. Bakit, Father? Una, ang Kapaskuhan daw po ay panahon ng plastika kasi number 1, yun daw po mga inaanak kapag panahon ng Kapaskuhan ay natututong magpano. Siyempre, ganun talaga, may regalo kayo magpapano. Ito naman yung ganti ng mga ninong at mga ninang. Abay tuwing Pasko, dinadaan-daan ng inaanak na parang hindi sa kilala. Mali. Dapat po ay hindi nawawala ang diwa ng Pasko ng pagbibigay. May wala kang maiabot, maisama mo lang sa simbahan, yun ang pinakamagandang regalo ang makilala ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi nga nila, ang panahon daw ng Kapaskuhan ay panahon ng plastikan. Bakit? Abay kapag panahon laan daw ng Kapaskuhan, natututong magbatian. Abay kapag hindi Pasko, hindi nagbabatian, hindi pati magkaaway. Kaya patunayan mo natin na sa simbahan ay walang ganun. Nais ko kung batiin mo ang iyong katabi, sabihin mo, good morning. Sa kabila, sabihin mo, good morning. At tanungin mo ng seryoso, sabihin mo, kapatid. Tanungin mo, sabihin mo, kapatid. Paligo ka ba? Sa kabila, tanungin mo, sabihin mo, kapatid. Nag-toothbrush ka ba? Sabay kahit hindi ka na mag-toothbrush, huwag kang tagalin ng face mask. Sarili na lamang amoy. Yun po walang face mask, huwag na magsalita. Para walang amoy. At kahit hindi ka man paligo, alalahanin mo, tatandaan mo, dito sa ating simbahan ay paliliguan ka ng Diyos ng pagpapala. Ang sabi po nila, panahon daw ng Kapaskuhan ay panahon ng lantarang maplastikan. Kasi yung daw mga tao ay natututo man lang magsimba kapag Pasko. Pero ito po masasabi ko, kahit first time mo magsimba, dahil dito ka nagsimba sa ating simbahan, ay nag-uumapaw na pagpapala ang iyong matatanggap mula sa ating Panginoon. Palalang ko ba ang ibig sabihin nag-uumapaw na pagpapala? Ito po yung pinaniniwalaan na kapag dumalo ka sa unang simbang gabi, mapalad ka kasi pagpapalain ka. At ito naman po ang pinangahawakan po na nais kong paghawakan nyo, na kapag dumalo ka sa una, ikalawa hanggang ika-anim na simbang gabi, ay hindi lamang basta-basta, kundi doon magpapala ang inyong matatanggap. Palalang ko ba ang ibig sabihin ng doon pagpapala? Kung sakali kung mayroong magbibigay sa iyo ngayon ng isang
2,000. Kaya mo ba ng Diyos yun? Abay, higit pa ron ang kayang ibigay ng Diyos. At kung sakali ngayon ay magkakaroon ka ng bonus ng 10,000, abay malaki yun. I-doble mo na. I-times mo na. Magkano? Magkano? 20,000. Kaya mo ba ng Diyos yun? Abay, higit pa ron ang kayang ibigay ng Diyos sa'yo. At kung sakali ngayon ay magkakajowa ka, huwag mo nang i-times ito kasi masama. At kung sakaling ikaw po nanay o ikaw, kung sakaling magkakaanak ka ngayon, times 2, may kambal ka na. Ito po yung tanging dasal ko kanina nang ako po yung magisin. Sabi ko, Lord, naway ang lahat po ng dadalo ngayon ay nakuumapaw na pagpapala ang kalikalmasan niya. Napakaganda po ng mabuting balita ang nais po iparating sa atin ng Panginoon kasi ito po'y tumutukoy sa atin kung paano tayo maging mapalad. Kasi madalas na pumapasok sa ating isipan, ako na ang pinakabang, ako na ang pinakapangin, ako na ang pinakawalang wala, ako na ang pinakawalang talino, ako na ang pinakahirap. At nakakalimutan natin ang totoong kahalagahan mo. Pinagpahala ka kasi ang totoo ay mapalad ka. At meron pong tatlong dahilan, makinig po kayong lahat, gusto ko po wala kayong ibang ginagawa, kundi nakatingin kayo sa poking ito. Makinig po kayo ha. Meron pong tatlong dahilan kung bakit ka itinuturing na mapalad. Number 1, totoong napakapalad ko sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo. Ito po ang katotohanan kung bakit ka napalito sapagkat merong Diyos ang kasama mo. Abay, kung dyan ang kasama mo, hindi simbahan ang pupuntahan mo. Doon ka sana sa pinhouse, doon ka sana sa pasulalan, doon ka sana sa bahay ni number 2. Pero dahil may Diyos ka na kasama mo, kaya nalunin ka. Ang sabi ko ni Elizabeth sa mabuting balita na magkita sila ni Maria na kanyang pinsan. Ang sabi ko ni Elizabeth kay Maria, ang Panginoon ay sumasayo at lubos kang pinagpala sa babaeng lahat. Hindi po natin may kakaila na si Maria ang nilikha ng Diyos na pinakamapalad sa babaeng lahat. Sapagkat ang Panginoon ay sumasa kanya. Hindi ko biro-biro ang ipagdala sa kanyang sinapunan ang Panginoon na tagapagligtas. Kaya nga mga kapatid, ito po yung pinaniniwalaan na siyang na buwan na pinagdala ni Maria ang Panginoon sa kanyang sinapunan at merong kapangyarihan ng Panginoon ng kanyang pagka-Diyos ang naiwan kay Maria kaya lubos siyang pinagpala. Ito po ang mabuting balita. Kung si Maria ay itinuturing na pinagpala sa babae lahat, ito po ang mabuting balita. Kung mapalad siya, higit na mas mapalad ka. Higit na mas mapalad ka. Bakit? Kasi 9 months lamang na nanatili ang Panginoon sa kanyang sinapupunan. Samantalang ikaw, mula na tinanggap mo si Jesus, ay sumasayo na siya. At habang nagpapatuloy ka sa paglilingkod at pagsisimba, ay sumasayo siya. At ito po'y magpawalang hanggan. Kaya naman ang pagpapala at biyaya ay dito sa iyo. At ito ay magpakailan kailan naman. Ulitin ko po, kay Maria ay nanatili ng 9 months ng Panginoon. Samantalang sa iyo ay magpawalang hanggan. Kaya't mapalad ka sapagkat pinagpala ka ng Diyos. Aminin mo natin sa hindi. Lahat tayo ay nangangarap ng magandang buhay. Lahat tayo ay nangangarap ng masaganang buhay. At hindi pa po ako nakakita ng isang taong nangarap na maging hampas lupa habang buhay. Hindi pa po ako nakakita ng isang batang nangarap. Gusto ko paglaki ko ay maging pulubi. Wala akong ganoon. Na paglaki ko wala akong pagkain, maging pulubi. Walang bahay, wala akong ganoon. Kaya lahat ay ginagawa natin ang ating the best. But I guess your best wasn't good enough. Bakit? Isipin niyo po ang mga tao ng Diyos. Trabaho ng trabaho ng trabaho ng trabaho, pero nagugulang pa rin. Ipon ng ipon ng ipon ng ipon, pero wala pa rin natin ipon. Kapatid, ikaw pa kaya na mayroong Diyos na sumasa iyo? Abay, kahit hindi ka magtrabaho, ang Diyos ang magsusupply ng lahat ng pangangailangan mo. At ito ay gagawin napakasagana sa buhay mo. At dahil ang Diyos ay sumasa iyo, makinig po kayong
bagay na dapat mong ginagawa. Kapatid, number 1, dapat mong ginagawa, mangarap ka. Tatanda po natin na ang isa sa pinakakaawa sa lahat ay ang tao na walang kapangapangarap sa kanyang buhay. Bakit? Wala kang makikitang dahilan ng Diyos para pagpalain siya. Kaya ang ginagawa ng isang magulang, ipinupusi, tinutulak ng anak, anak, mangarap ka, anak, mag-aral ka, mangarap at mag-aral ka. Na kahit college na, nagpapakaral, nag-gastos na mahal. Ganun talaga. Tatandaan po natin, napakahalaga sa isang tao ang nananahan. Kasi mayroong Diyos na tutupad ng lahat ng pangarap. Ikalawang dahilan kung bakit tayo ay tinuturing na mapalad. Makinig po kayong lahat. Ikalawa, sapagkat kabilang ka sa Christian Catholic Church at ito ang totoong simbahan na dapat mong sinisimbahan. Ito po ang isa sa pinakapaborito kong parte ng ating misa. Kapag pinanggit po ng commentator, yung unang pambungad na pagbasa. Commentator, pwede po bang pakibasa yung pagbungad? Welcome po sa Christian Catholic Church. Pakilakas po. Welcome po sa Christian Catholic Church. Ang simbahan po natin ay Christ-centered, full gospel, and Catholic rights. Hindi po kayo makakita ng katulad ng ating simbahan. Stop. Ulitin ko po. Narinig natin na napakalinaw. Hindi kayo makakakita ng simbahan at tulad ng simbahan ito. Bakit? Number 1, sapagkat ang lahat ng lingkod ng Diyos na naglilingkod sa ating simbahan ay totoong lingkod na naglilingkod sa Diyos. Just na po ang kasabihan ng lingkod ng Diyos sa ating simbahan ay walang sahod, walang nakukuha ng piso. Kasi yun naman talaga ang totoo. Kaya doon po nakikita ang pagkakaiba ng salitang lingkod ng Diyos na ginagamit ang simbahan kaysa sa salitang lingkod ng Diyos na ginagamit ng simbahan. Kapag sinabi pong lingkod ng Diyos na ginagamit ang simbahan, sila po ay naglilingkod para sa sariling bulsa. Kapag sinabi pong lingkod ng simbahan na ginagamit ang Diyos, naglilingkod para sa sariling sikmura, naglilingkod para sa sariling kapakanan. Kaya doon po naiiba ang lingkod ng Diyos ng ating simbahan. Naglilingkod na ginagamit ng Diyos at hindi naglilingkod para sa sariling kapakanan, kundi naglilingkod para sa kapakanan ng ikapagpapalang ng lahat ng miyembro. Kaya kung titingnan po natin ang buhay ng Father Aaron. Father, patayo, pakaway. Father, sabi ko, tumayo ka. Ay, nakatayo ba? Father, sorry ah. Kung titingnan po natin ang buhay ng Father Aaron, siya po ay simpleng tao. Nangarap maging artista. Kaya kung kayo po ay narito ng last anniversary, siya po ay napakahusay mag-acting. Father, pwede mo pasampol. Yung may pulis. Mahal daw po ang talent, kaya ayaw. Makinig po kayong lahat. Si Father Aaron po ay simpleng tao na nangarap maging artista. Subalit mula ng tinawag ng Diyos sa paglilingkod, iniwan na kanyang pangarap. Naglingkod, sumunod, sinumok sa maraming bagay, hindi nagpatinag, sa halip ay nagpatuloy. Kaya kita-kita nyo kung paano pinagpapala ng Diyos ang kanyang buhay. Na kahit kung gano'n kaliit ang Father Aaron, meron kong natatagong malaki yan. Alam mo yung malaki, napakalaki ng kanyang puso sa paglilingkod. Father, sige. Iisa-isahin ko kayo. Kung titignan po natin ang Father Iman, Father, nakatayo na po yan. Ay, hindi pa. Kung titignan po natin ang buhay ng Father Iman, pagdating po sa usaping wiring, walang uuna sa kanya. Siya po ay electrical engineer na napakagaling. Lahat ng simbahan natin, siya po ang nag-i-instura. Lahat ng bahay ng pari, siya po ang gumagawa. Subalit, mula ng tinawag ng Diyos sa paglilingkod, ay hindi pa ng lahat ng ito para sumunod at
maglingkod. Sinubok sa maraming bagay, hindi nagpatinag, nagpatuloy. Kaya kita nyo, halata, abay, sa sobrang laki ng pagaliman, halatang hindi nabubuto niya. Na kahit ito malaki ang pagaliman, higit pong mas malaki ang kanyang pag-ibig sa ating Panginoon. May dalawa pa. Kung titignan po natin ang buhay ng Father Robert, Father, pakaway, Porbero. Kung titignan po natin ang buhay ng Father Robert, siya po ay isang big time na negosyante noong kapanahunan. Kapag siya po ay naghuhuli ng isda, ay napakaraming huli, siya po ay manging isda. Hindi niyo po alam kung siya po ay nahuli ng babae. Babae ng isda, ay maraming nagiging. Sinubok sa maraming bagay, siya po'y naglingkod. Hindi pa ng lahat, hindi nagpag-ilag, nagpatuloy sa paglilingkod. Kaya kita nyo na luminipis na ang kanyang buhok sa bubong. Sa hindi maubos na kanyang pera na kanyang hindi mabilang. Abay, kahit po mauubos ng buhok niya sa bumbunan, hindi mo kayang ubusin ang kanyang tiwala sa Diyos. Palapakan po natin ang paso. Ay, tumayo lang po ng pusa. Kung titignan po natin ang buhay ng Father Roland, mula pagkabata ay tinawag na siya sa paglilingkod. Initsapuera niya, sinatabi ang kanyang pangarap. Pero ang Diyos ay hindi nagpabayaan. Ibinigay ang kanyang pangarap. Kaya kitang-kita niyo kung paano pinagtagumpay ng Diyos ang kanyang buhay. Kahit sobrang tanda na ng Father Roland, ay, sorry. Na kahit hindi pa siya ganun katanda, sabi niya, ay sariwang-sariwa ang kanyang pagnanais na makapaglingkod sa ating Panginoon. Ay, bumubulong po sa likod, Father Roy, pwede po bang bangla? Sige. Ang Father Roy po ay ako po ay nurse by profession. Ako po ay nangarap rin ng minsan. Pero nang ako po ay tawagin ng Diyos sa paglilingkod, hindi mo po ang aking profesyon. Hindi ko nga natikman na ako po ay magtrabaho. Pero natikman ko naman ang sarap ng paglilingkod sa Diyos. Ako may sinubok rin sa maraming bagay. Hindi rin napatila. Nagpapatuloy sa paglilingkod. Kaya kita nyo, pinagpapala na, pinasasagana pa, pinapupogi pa. At doon po naiiba ang lingkod ng ating simbahan sapagkat naglilingkod hindi para sa sariling kakanan. Aalisin ang lahat ng pangarap para lamang kayo ay mapagtinturan at mapagpala ang inyong buhay. Mas malakas sa palakpak. Ikalawa, kung bakit po dapat ito ang sinisimbahan ng simbahan sapagkat dito mo matatagpuan ang totoong kapatiran na totoong nagmamahal sa iyo. Dito po ay walang plastikan. Pakibanag ka, mukha lang yung katabi, baka may natitira pang plastic. Tunawin natin. Wala raw po plastic na skin, glass skin. Dito mo na iiba ang salitang kilala kaysa sa salitang kinikilala. Kapag sinabi kong kilala, maaaring alam mo ang pangalan ng kanyang address, pero walang relationship. Kapag sinabi kong kinikilala, maaaring alam mo ang kanyang pangalan ng kanyang address, maaaring ginagalang mo siyang nire-respeto at nire-respeto ka niya, pero walang intimate relationship. Kaya doon po naiiba ang salitang kilala sa salitang kinikilala. Ito sa salitang itinuturing ng pamilya. Kapag tatandaan mo, dahil nalalito ka, dahil Christian Catholic ka, dahil anak ka ng Diyos, dahil nalalito ka, ituturing ka namin ng totoong kapamilya at pahahalagahan. Ito, kung bakit dito dapat ay nagsisimba ka, dito po ay nakita ang totoong pagkakaiba mula na magkaroon ng pandemya. Isipin ko, nabagawa ang lahat, subalit na natiling kalmado at papayapa ang Christian Catholic.
Nakatakot ang lahat. Subalit na natiling lumalaban ng Christian Catholic sa hamon ng virus at sa hamon ng problema. Nagutom ang lahat. Subalit kailanman ay hindi pinatulang ng Diyos ang sisisi. Namurigo ang lahat. Ang sisisi po ay patuloy na nangyayari ng buhay. Nagsarado ang lahat ng simbahan, na natiling nag-iisang bukas ang ating simbahan, sabagat tayo mayroong Diyos na makapangyarihan na nagpapala, nagpapagaling at gumagabay. Nagkaroon ng virus ang marami, subalit wala ni isang kapatiran at kailanman ay hindi magkakaroon ng COVID-19 sapagat simbahan ito ay lubos na kinalulugdan ng ating Panginoon Diyos. Tatandaan natin na ang sikreto ng pagpapala ay nasa pagsisimba. Ulitin ko, ang sikreto ng pagpapala ay nasa pagsisimba. Kaya Father Ray po, kahit noong kabataan, ako po talaga ay nagsisimba. Pero ang tanging purpose ko po ay mangolekta, mang-jigs, maka-school, makatikim. Lumipas sa maraming panahon, na matutunan ko po ang salita ng Diyos. Hindi na po ako naghahanap ng babae. Ako na po ang hinahabol ng mga babae para makatikim ng sarap ng salita ng Diyos. Father, nakatikim ka ba? May sa itsura ko bang iba hindi makatikim? Father, masarap ba? Totoo na ako masarap. Father, nakarami ka ba? May sobrang dami. Totoo kong napakasarap ang maglingkod sa Diyos. Nakatikim ako ng pagpapala. Sobrang daming pagpapala ang ibinigay sa akin at gayon ang gagawin ng Diyos sa inyo kapag nagpatuloy ka sa inyong paglilingkod sa Diyos. Ito po yung masarap. Kasi kahit alam natin na tayo mapalad, madalas ang buhay natin ay tinuturing natin masugal. Isipin nyo, laban na hindi alam yung pinaglalaban. Laban na hindi sigurado kung mananalo sa kanyang laban. Ang buhay po natin ay parang sugat. Alam niyo po ba yung lamang ng Carapus? Sino po nakakalam? Yung Carapus. Abay mga manunlugan. Pwede kung pahiram ako ng 10 peso coin, pahiram ko lang 10. May Christian Catholic, kung yung pakita na wala kayong pera, may nakakainit. Pahiram po ako ng 10 peso. Huwag niyo pong ipahalata na wala kayong pera. Pahiram po ako, sabi ko, ng 10 pesos. Ulitin ko, huwag niyo pong ipahalata. Ganyan. Makinig po kayong lahat. Ito po yung madalas na nagiging tayo. Kahit walang tayo, ito po yung madalas na nagiging tayo. Madalas, ay laban tayo ng laban. Sinusugal ang ating buhay. Minsan ay nanalala, pero madalas ay dating natatalo. Madalas, tayo po ay nagiging tao. Nakikipagkapwa-tao, nagiging tao. Ginagawa ang lahat, nakikipagkastikan para lang kumita at magkaroon. Pero madalas, tayo po ay nagiging agila, naghahabot, nagdadakot, nang aagaw ng pag-aari ng iba. Tatandaan niyo po ang sasabihin ko ito. Ang totoong anak ng Diyos ay hindi nagsusugal. Ulitin ko, ang totoong anak ng Diyos ay hindi sinusugal ang kanyang buhay, hindi sinusugal ang kanyang kaluluwa, hindi sinusugal ang kanyang kapalaran. Sa halip ay nagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Meron po isa pang halimbawa. Meron po ako ng 1,000. 1,000. May Christian Catholic, kung ipahalata na wala kayong pera. Meron po ng 1,000, palagay po nito 1,500, 150, 20. Sige po, lapit po kayo. Hindi po ako magpapatuloy na pag wala akong nakita dito. Meron po 1,500 po, pahiram ako. Palagay po nito ng 500. Pahiram po. Pahiram po, palagay po nito ng 500. Sige po. Yun po, meron 500. Buting doon. Sige po, palagay.
Ayan si Ate Mitch. 100, 550 at 20. Sige po. Mga Father, kailan po, gawin po natin halimbawa. 500. Ano ba po? 50 sa 20. 50 po sa 20 pahiram. May parang ako po na hihiya sa inyo. Parang gusto ko yung bigyan ng pera. 20 na lang po, 20. Ay, very good ang bata. Makinig po kayo lahat. Sige, pahapon, ilagay ko ito, 20. Yan, sa katapat niya. Makinig po kayo lahat. Ito po yung madalas na nagiging turing sa ating lipunan. Kapag mataas ang katungkulan mo, kapag matalino ka, kapag magaling ka, kapag sikat ka, mataas ang tingin sa'yo. Pero kapag mababa ang pinag-aralan mo, ay napakababa ng tingin sa'yo. Ito po yung lipunan natin. Kahit napakababa ng pinag-aralan mo, kahit napakabuti mo, isang pagkakamali mo lamang, basura natin sa'yo. Pero kapag mayaman ka, kahit mali ka, naitutubig ang kabalutugan. Ganun po ang lipunan, pero kapag Kristyano ka, hindi po dapat kayo. At bago ko po makalimutan, makinig po kayong lahat. Naalala ko po nung ako'y bata pa, ito po yung magandang kasabihan. Na kapag kumain ka raw, at merong lalaglag, basta wala pang 5 minutes, ay pwede pa rin kainin. Kaya pumasok po sa isip ko dati, sabi ko, ang virus ba? Hindi ba takot malaglagan? At baka mapupulan. Nakapagdalag kami kulasan. Ay wala pang 5 minutes, kami balikan. Yun po pumasok sa isip ko. Ito naman po ang tanong ko para sa inyo. Kapatid, kung sakaling ang pera ba ay malaglag, pupulutin ko ba? Sagot! Abay kapag hindi mo pinulot, merong pupulot ng ibang tao sa iyo. Kung sakali man na ang Father Roy ay nakaapak ng dumi ng hayop at naapakan po ang mga pera ito, ang tanong, pupulutin mo ba? Huhugasan. Tatandaan mo, ganun ka rin sa harapan ng Diyos. Kahit napakaruwi mo sa paningin ng tao, ngayon ang titiwala sa Diyos, totoo napakalinis mo at napakalaki ng talagang Diyos. Paano kung ito po ay ikakambol ko? Ito po bang pera nito ay may halaga pa? Ito po bang 1,000 na ito ay pera pa? Ay oo. Kapag inulat mo, ay 1,000 pa rin ito. At bakit ibibili mo? Kapatid, makinig mo kayong lahat. Kung sa paningin ng tao, kapag kulubot ka na, kapag pangit ka na, itsapuela ka na, pagdating sa Diyos, kahit gaano ka, kapangit ang itsura mo, galing nagtitiwala ka, napakaganda mo sa paningin ng Diyos. Mas malakas na malakas. Kanina po inamusap sa akin ang palagnog ni Father, hirap lang ha. Pero Father, tatanungin kita, ikaw po ba'y nagtitiwala sa Diyos? Father, ikaw po ba'y nagtitiwala sa Diyos? Tatanungin po kita, yun po bang tiwala ko yun sa Diyos ay mapapili mo pa? Kapalala ko lang po sa inyo, totoo po nga kapag hihinayang ang magtiwala sa Diyos. Isipin mo, pera na, ang date na, ang load na, ay, abay, ibigay mo sa Diyos. Pero alalahanin mo, kapag nagtiwala ka sa Diyos, higit pa ang ibibigay ng Diyos. Hindi ko pa tanong, Father, mapapili mo pa yung tiwala? Totoo po na kapag hihinayang ang magtiwala sa Diyos. Pero isipin mo, kapag nagtiwala ka, doble-doble at triple pagpapapala ang ibabalik ng Diyos. Father, hindi ko magtiwala, ay ipapabili ko ba? Father, ay hindi na. Madali naman po akong kausap. Kanina po itong 500. Kuya Obed, hi. Sana, hindi ko bang tiwala iyon, ay ipapabili ko ba? Kuya Obed, sagot. Yung po bang tiwala iyon sa Diyos, ay ipapabili ko ba? Ako po yung madali naman kausap. Palapakan po natin ang Kuya Obed. Kanina po itong 100. Kanina po ito. Sige na.
Di pa nga ako nagtatanong, noon na may pananampalataya. Ito pong 50 at 20, baka bawiin nyo ba? May matututukan ko kayo. Lagi ko natin tatandaan na ang lahat ng hindi tiwala sa Diyos ay hindi pinababayaan at hindi pinagkukulan ng Diyos. Ngayon, kung magtitiwala ka, lalapit ka sa harapan ko at ipakita mo ngayon ang pagtitiwala mo sa Diyos. Lapit kayo. Nagbigay kayo. Patandaan ko natin, is not the world. It's all about your faith with God. Hindi po yan sa presyo, hindi po yan sa pagkano. Kapag pinakita mo pananampalataya mo, doble, triple, ang ibabalik ng Diyos sa iyo. Sige po, inaanyayahan ko ang lahat. Ipakita mo pananampalataya mo. Huwag kang mahihiya, huwag mo sayangin ang pagkakataon. Sige po yung itong iba, binibigyan ko po kayo ng pagkakataon. Yung po hindi pa tumatayo, binibigyan ko po kayo ng pagkakataon para ipakita ang inyong pananampalataya sa